Good day mga ka-Fixit! Sa video na ito ay papakita ko sa iyo one key feature ni Kia Sonet 2025 model. Itong reverse camera po natin mga ka-Fixit, kung mapapansin ninyo ay nakalagay ako sa neutral, pero dahil nag-reverse ako kanina, nakikita ko pa rin yung information na pinapakita ng ating reverse camera. So dito sa option na to, mapapansin ninyo nakalitaw yung reverse camera natin sa likod, na nakikita natin ang static and dynamic lines. Yung dilaw, yan yung dynamic lines. At ang static, yan yung blue, makikita mo mga ka-Fixit. Ayan, gumagalaw yung ating dynamic lines. So, dito sa option na ito, habang nagdadrive ako, pwede ko pa rin makita yung information na nakikita ng ating reverse camera. Wala lamang akong ibang gagawin kundi piliin itong option na ito sa screen. At yan, nakikita natin yung ating reverse camera mga ka-Fixit. So, malalagay ko na sa drive, di-disengage natin ang ating handbrake at magmamaneho na po ako. So, sisignal ako ng kanan dahil pupunta tayo dun sa lane na yon mga ka-Fixit. So, gagawin natin ito safely. Ayan, so sa paglipat ng linya, sa pagpunta doon, titingin ako dito sa aking right side, yun sa oncoming traffic. So mapapansin mo, nakahinto yung mga sasakyan doon, walang paparating. Titingin din ako dito sa kabila, tingin ulit dito, tingin dito sa kabila, tingin ulit dito, hanggang sa makapaksa tayo dito sa linya na ito. Kapag nakatapat na po yung aking side mirror, ayan, sisimulan ko na po yung pagliko dito sa left side. Ayan, tayo sisignal ulit, liligo ulit tayo dito sa kalsada na ito. Anyway, one way naman po ito, kaya kung mapapansin mo, tinitingnan ko yung kabilang side ng kalsada kanina, kung merong oncoming traffic sa kabilang side ng kalsada. So, defensive driving lamang sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Kaya kung mapapansin mo, habang tumatakbo po tayo sa pagkakataon na ito, ay nakikita ko pa rin sa ating infotainment display yung information na nakikita ng ating reverse camera. Ayan. Okay, so napakagandang feature nito. Dahil habang nagmamaneho ako, isang glance ko lamang dito sa ating infotainment display, makikita ko na yung nasa likuran ng ating sasakyan. So kita mo naman, ang linaw ng camera na yan. So sa Kia Sonet 2025 model po kasi, kung hindi natin i-enable yung option na yan, pag tumakbo na po ako ng mahigit 20 km/h ay mawawala na po yung display ng ating reverse camera. So dahil pinili ko po yung option na yan kanina, yung pinakita ko sa'yo, ayan, habang tumatakbo tayo 32 km/h na, tumataas pa yan, pero yung ating reverse camera ay nakalitaw pa rin sa ating infotainment display. So napakagandang feature habang nagmamaneho ko. Tignan mo, isang glance ko lamang dyan, makikita ko na yan. At malaking tulong po yan as a driver aid para makita natin yung mga sasakyan na nasa likuran ng ating sasakyan, no? Makakapag-prepare tayo in advance. Okay, bago pa natin na i-navigate yung kalsadang ating dinadaanan. So napakalaking tulong po niyan sa ating mga driver. Okay, isa pa yan sa mga nagustuhan ko dito sa sasakyan na to. Okay, yung reverse camera. Actually, yung reverse camera nitong sasakyan na to is a built-in feature sa lahat po ng variant ng Kia Sonet 2025 model. Okay, pag sinabi kong built-in, paglabas niyan sa kasa, nakalagay na po talaga yan. Hindi po tayo nagpapakabit sa labas ng aftermarket. Unlike sa ibang sasakyan na wala pang reverse camera, kailangan mo mag-avail ng aftermarket reverse camera, in which sometimes there's a compatibility issue, and sometimes hindi rin ganun kaganda, no? Iba pa rin yung galing sa kasa or built-in, kasi akmang-akma po talaga yan para sa sasakyan na to. Okay? So sa pagmamaneho mga ka-Fixit, ayan, napakalaking tulong po yan sa ating mga driver, no? Okay, so didiretso lamang po tayo sa intersection na to. So sasabayan ko na rin ng defensive driving itong vlog na ito mga ka-Fixit, no? Ayan, nasa yellow box tayo. First come first serve po sa mga yellow box. Ayan, sa una silang dumating, pauunahin natin yan. Okay, so didiretso na po ako. At sobra na si kuya, pero hindi siya makakaabante dahil may sasakyan na sa kabilang lane. Kaya didiretsuhin ko na po mga ka-Fixit. So tandaan na sa yellow box, first come first serve. At lalong lalo na sa ibang areas like Subic, marami pong areas na sinusunod yung first come first serve at first stop first go. So sometimes may mga lugar na kagaya sa Subic na kailangan mong huminto around 5 seconds bago ka umabante, kahit na walang ibang sasakyan dun sa yellow box. So pag hindi mo ginawa yun, mahuhuli ka mga ka-Fixit, no? Minsan may nakaabang ng enforcer, nagtatago lang, or minsan naman nakikita nila yan sa CCTV ng lugar na iyon, at pagdating mo sa gate, doon kanila haharangin at titikitan. So mag-ingat po tayo sa mga yellow box. So hindi lamang dahil sa umiiwas tayo sa huli kaya natin gagawin yan, kundi kailangan natin gawin yan para rin po sa defensive driving at para makaiwas po tayo sa disgrasya.
Okay? So sa pagmamaneho mga ka-fixit, ayan, mapapansin mo, hindi lamang ako tumitingin dito sa driver aid natin sa reverse camera, no? Tinitignan ko din yung ating rear view mirror and left and right side mirrors or door mirrors natin. Sa pagtingin nga po pala dyan, hindi po natin kailangang ipaling yung ating ulo ng ganyang kaliwa kanan, or kapag tinitignan natin yung reverse view camera natin ng ganyan, hindi po dapat ganon. Kumbaga, steady pa rin yung focus mo is nakadiretso, nakatingin ka pa rin ng diretso sa kalsada, okay? At yung focus po natin mga ka-fix, hindi po dapat nawawala dyan sa harapan. So susulyap-sulyapan ko lamang yung kaliwa kanan at yung reverse review camera natin, no? Susulyap-sulyapan ko lamang yan ng aking mga mata. Ayan, kagaya niyan. Hindi po natin kailangan ipaling ng malaki yung ating paningin para lamang po makikita yan. Okay? So dapat nga mga ka-fixit, peripheral vision mo, yung nakakakita dyan sa mga side mirrors mo as rear view camera mo. Peripheral vision lang dapat. Hindi mo kailangan ipaling-paling yung mukha dyan sa mga na yan, sa mga mirrors na yan. So sa pagkakataon nito, kakaliwa ako dito, kaya nagsignal na po ako ng kaliwa. Ayan, observing the rear of our vehicle and the front. Pag meron na po akong safe opportunity, itutuloy ko na po yung pagkaliwa rito sa kalsada na ito. Okay, so it helps na nagfa-flasher po tayo. Dapat marunong tayo mag-flasher. So when I say flasher, yun po yung hina-high beam natin yung ating ilaw sa unahan. So para ma-operate yung flasher, kailangan lamang po nating hilahin itong knob na ito sa kaliwa. Ayan, sa ilalim ng ating steering wheel. Hihilahin ko lamang po yung papunta sa akin para nag-high beam yung ating headlights. Yun po yung flasher. So dalawang flasher, enough na yun para mabigyan natin ng warning yung sasakyan na nakasalubong natin na papasok tayo dun sa kalsada na yun. Anyway, naka-ano na rin po ako, no? Naka-signal na rin po ako. Pero minsan po kasi kung hindi po tayo nagfa-flasher, hindi po agad tayo mapapansin ng ibang driver. Okay, so importante po yung flasher mga ka-fixit. Okay? Minsan naman ginagamit din yung flasher para mabigyan natin ng warning yung driver na kasalubong natin na pinagbibigyan natin siya makapasok sa linya natin. Okay? Yan. So pupunta lamang po ako dito sa kalsada na ito dahil tayo po ay may pupuntahan dito sa lugar na ito. Okay? Yan mga ka-fixit. Okay? So kung mapapansin mo mga ka-fixit sa lugar na ito, ayan, meron po tayong 2 lanes dito at merong mga lumalabas galing dito sa mga kantuhan, no? So pagdating dyan, kapag nauna pong dumating yung sasakyan dun sa may kanto na yon at nakasignal naman siya properly, pagbigyan mo na makapasok. Kung a few meters away ka pa naman doon sa kanto na yon, paunahin mo na. Huwag mong pipilitin na unahan siya na dahil sabi nga natin, kung nandito tayo sa diretsong linya, tayo yung may right of way. Okay? Pero syempre dahil may mga kanto dyan, may lumalabas pumapasok dyan, dapat alam mo din kailan ka magbibigay at kailan hindi. So pag nauna sila doon sa kanto, papasok sa linya mo, pagbigyan mo na. Okay? Kung nauna ka naman, before pa sila maka-approach doon sa kanto na liliko, dapat pagbibigyan ka nila. Pero dapat habang dumidiretso ka, inoobserbahan mo pa rin yung ibang sasakyan na papasok kung dediretso sila. Part po yun ng defensive driving. Hindi po dahil nasa tama tayo ay lagi nating ipaglalaban yan. May mga pagkakataon dapat marunong po tayo magbigay. Okay mga ka-fixit, so sa pagkakataon na ito, papasok tayo dito sa parking na ito. Nakasignal na po ako. Ayan, okay. At tayo po ay paparking dito. Sakto merong malilim na part na umalis yung isa. So yeah, reverse bay parallel, reverse bay parking na rin po tayo. Okay, ayan, magre-reverse bay parking po tayo dito, 45 degrees. Alright. Yeah, kung gusto mo mapanood yung video na yan, reverse bay parking, 45 degrees, meron na po akong ginawang video dyan. At maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video na ito para mapanood mo. Okay mga ka-fixit? Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. More of these videos in FID TV, sharing information.